Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa isa na namang episode ng ating segment na ito, Ang Take Ko, ni Attorney Ricky Tumutorgo. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe, ito po ang aking YouTube channel na Attorney Ricky Tumutorgo. Subscribe na po kayo. Kung hindi pa po kayo nakafollow, Attorney Ricky Tumutorgo Meta or Facebook page, follow na po kayo. Dito nyo po regular na masusubaybayan itong aking bagong segment, Ang Take Ko, ni Attorney Ricky Tumutorgo. Ito po, ginawa ko itong segment na ito dahil maraming nagme-message sa akin lagi. Attorney, anong take mo dito? Kaya ito na, ginawan ko na ng regular na segment. Kung ang tanong ninyo anong take ko dito sa issue na to, ito na po yun. May tatlong issues ako ngayon na ibibigay ko, tatalakayin ko kung ano ang take ko. Tinatakot ng mga diskaya yung mga tauhan nila, yung mga trabahador nila, empleyado, na wag daw magtestigo laban sa kanila. Yan, anong take natin dyan? O si Kitty Duterte nagsalita. Sobrang bilib sa kanyang ate Sara. Sa bagay, sino pa ba naman ang hindi hindi bibilib? So di siyempre yung kapatid. Pero sobra naman. Sobra mamaya. Ano bang sinabi ni Kitty Duterte? Mamaya pag-usapan natin 'yan. At anong take ko diyan? Si Libeste, si Leandro Libeste, yung anak ni Loren na congressman. Hmm? Ah, ang daming mga pinapasabog ngayon. Pero sa totoo lang, medyo questionable itong si Libeste. Bakit? Anong take ko diyan? Mamaya pag-usapan natin. O mga kabunyog, mga kababayan, hmm? Si Mayor Vico Soto nag-release ng kanyang reaksyon, naglabas ng kanyang reaksyon tungkol dito sa pagkakaaresto kay Sara Diskaya. Alam naman natin na kalaban noong eleksyon ng May 2025, kalaban ni Mayor Vico Soto si Sara Diskaya. Actually, maraming ang nung eleksyon na yon, maraming natakot. Parang baka matalo si Mayor Vico. Kasi maraming pera nga itong si Sara Diskaya. Grabe ang pera. Nagbaha talaga ang pera, bumaha talaga ang pera doon sa sa Pasig. Pero hindi, nanindigan ang Pasigenyo. Kaya saludo rin tayo sa mga Pasigenyo. Hindi nila hindi nila binenta yung kanilang boto. Talagang sumuporta sila. Actually, overwhelming yung lamang ni Vico Soto dito kay Sara Diskaya. Kahit naglabas talaga ng pera, nanalo pa rin si Mayor Vico Soto. Pero ngayon na naaresto na si Sara Diskaya, naglabas ng reaksyon si Mayor Vico Soto. Ang sabi ni Mayor Vico Soto, sino ba ang mag-iisip? Sino ba ang mag-iisip? 6 months ago, walang mag-iisip na kayang maipakulong itong si Sara Diskaya. Kasi alam na daw nila ang mga racket nito, ang mga illegal na transaksyon nito. At napakalakas talaga nito sa DPWH. Pero kaya nga parang walang mag-iisip na mapapakulong ito eh. Oh. Pero ngayon, 6 na buwan ang nakaraan ayon kay Mayor Vico Soto, yan, napapanagot na. Kaya natutuwa daw siya na may ganong momentum. Sana daw wag matigil ang momentum na to. Kaya nananawagan siya sa taong bayan na patuloy na maging mapagmatsyag, ituloy ang laban, wag ah, wag ah, wag panghihinaan. At ito nga, ayon kay Mayor Vico Soto, tinatakot ng mag-asawang Diskaya yung kanilang mga empleyado, yung mga staff nila. Nakarating di umano kay Mayor Vico Soto na yung mga staff o empleyado ng mga korporasyon, mga kumpanya ng mga Diskaya na nakakaisip na rin na magbigay ng kanilang mga pahayag, testimonya para makatulong nga. Siyempre, mayroon na ring nakukonsensya. Marami na rin ang nakukonsensya kahit sa mga kasamahan ng mga Diskaya, yung mga empleyado nila, mga engineers nila, o nagpapaabot daw ayon kay Mayor Vico Soto na willing nang mag-cooperate, magbigay ng kanilang kooperasyon para talagang mapanagot na itong mga Diskaya. Kaya lang, ayon kay Mayor Vico Soto, tinatakot, ginagawa ng mga
ginagawa ng mga diskaya ang lahat para mapigilan na magtistigo laban sa kanila. Kasi nga naman, kung ang kanila na mismong mga engineers, ang kanila na mismong mga empleyado, mga staff ang nagbigay ng mga impormasyon, siyempre maraming nalalaman 'yan, hmm, na ano na siguro, nakokonsensya na rin kaya gusto ng tumulong. O ngayon, walang magawa ang mga diskaya, hindi naman nila mabayaran yung mga staff nila, tinatakot, dinadaan sa takot. Kahit nga daw yung mga ano, yung mga kongresista, ha, yung mga kongresista ano, bina-blackmail rin itong mga diskaya. Ayon kay Mayor Vico Soto, may kakilala siya, dalawa ng congressman ang lumapit sa kanya. Sinabihan daw siya na kinausap sila ng mga diskaya. Kung ayaw niyong isama namin kayo sa listahan ng mga may anomalya sa flood control, bina-blackmail, kinikikila. Matindi rin ano, ha? Hindi na nga nila sinasauli yung kanilang ninakaw na yaman kasi ayaw nila ng ano pagsauli ng nakaw na yaman, ha? Pero parang ano pa, gusto pang pagkapirahan ng mga diskaya yung anong ito, yung mga kasong ito, ha? Nagagastusan siyempre kasi sila sa mga abogado nila. Ang mahal ng gastos nila sa mga abogado nila. Ngayon, para siguro makabalik yung kanilang ginagastos, kinikikilan yung mga kongresista. Kasi kapag nga naman pinangalanan ka nila Diskaya, lalo pat sila Marcoleta, kapag binanggit nila Diskaya, talagang pinag-iinitan ng nila Marcoleta saka ng mga ano nila ng mga kakampi rin ng mga DDS. Kapag halimbawa, yung mga pangalan na binanggit dun sa affidavit nila Diskaya, si Congressman Roman Romulo ng Pasig, ang layo naman talaga ng posibilidad na masangkot yun sa anomalya eh. Kaya lang talagang pinangalanan ng mga Diskaya. Oh, kaya maraming mga nandun sa pangalan ng mga binanggit ng mga Diskaya, ano sila, umaalma sila, nagrereklamo. Sabi nila, paano kami nasama diyan? Si Congressman nga, Marcy Teodoro ng Marikina, sabi niya, nung panahong sinasabi diyan ng mga Diskaya na kami nasangkot sa anomalya, hindi naman ako congressman noon eh. O yun, kaya ang ginagawa nitong mga Diskaya, yung mga pinag-iinitan nilang congressman, yun ang dinadawit nila. O kaya yung mga tinuro sa kanila. Kasi kaalyado ng mga Diskaya sila Marcoleta at saka Defensor, sila Mike Defensor. Karamihan nga ng mga nababanggit doon, mga kongresista ng Quezon City. Pwedeng may mga totoo naman doon, pero marami din daw doon hindi. Kaya parang yung mga hindi nagbigay sa mga Diskaya, ayun, yun ang binabanggit nila sa kanilang salaysay. Pero yung mga totoo na mga dapat nilang banggitin tulad ng mga Duterte, sila Bongo, wala. At ngayon naman, ang ginagawa nila, tinatakot yung mga empleyado. Kaya sabi nga ni Mayor Vico Soto, huwag kayong maniwala na nagbago na ang mag-asawang Diskaya. Hindi yan, sabi niya. Sabi ni Mayor Vico Soto. Nambablackmail pa nga ng mga kongresista. At saka, tinatakot daw yung kanilang mga empleyado at mga staff. Kaya sabi ni Mayor Vico Soto, kung akala ninyo nagbago na, nagsisi na ang mag-asawang Diskaya, hindi, huwag kayong palilin lang sa kanila, huwag kayong pabubudol. Hindi totoo 'yan. Sabi niya, sabi ni Mayor Vico Soto. Kaya lalong dapat daw magpursige na ituloy ang pagkaso dito sa mga Diskaya. At hindi lang doon sa kaso nung nangyari sa Davao Occidental, pati yung iba pang mga pangyayari. Kaya sabi ni Mayor Vico Soto, huwag kayong maniwala na nagsisi na o nagbago na, hindi. Matindi talaga ang advokasya ni Mayor Vico Soto laban dito sa mga Diskaya. Kasi sabi niya, sobra talaga ang ginawa nila. Kaya parang naging personal na na yan. Hindi dahil kalaban niya sa politika, kundi sabi ni Mayor Vico Soto, kailangan nating ituloy-tuloy na to. Huwag nating pigilin ang momentum. Ayun, tama naman si Mayor Vico Soto diyan. O ito mga kabunyog, mga kababayan, si Kitty Duterte sobrang bilib sa ate Sara niya, sa bagay.
Ano pa namang asahan mo, siyempre bibilib siya sa ate niya, hmm. Pero 'pag binasa mo yung statement ni Kitty Duterte, sabi ka maano ka, mapapa-react ka. Ang sabi kasi ni ito kasi ang sabi ni Kitty Duterte, "Whether they admit it or not, si Sara Duterte daw, she is the biggest threat to them, not in a bad way, but because nakuha niya ang tao and because the public knows that she is genuine and that she really has the heart to serve." Oh, kumbaga ang paniwala ni Kitty Duterte, napakalakas ng ate niya na si Sara sa tao. Kasi mabango raw sa tao si Sara Duterte. Nakuha niya raw ang tao. Yan ang sinasabi ni Kitty Duterte. Nakuha niya ang tao. And because ah, yung alam daw ng tao na totoo si Sara Duterte. Mm. At mayroon siyang puso para magsilbi. Unang-una, totoo naman, marami pa ang mga DDS, marami pa ang mga supporters ng Duterte, totoo naman 'yun. At totoo, panatiko talaga. Die-hard nga, kaya nga DDS, Duterte Die-hard supporters. Pero, yang mga napapaniwala pa rin ng mga Duterte, hindi na katulad ng dati. Nung panahon ng kalakasan ni Duterte, ng tatay nila, Tatay Digong nila, 2016, ay talagang kaya nga natalo si Marojas, natalo si Grace Poe. Talagang nakuha ni Duterte ang ng tao nun. Kasi ang inaakala din ng mga tao talaga, magiging mabuting presidente si Duterte. Lalabanan niya ang korupsyon, lalabanan ang kriminalidad, pero hindi. Ang nangyari, patayan, grabing katiwalian. Pero marami pa rin ang nabudol na paniwala hanggang ngayon, panatiko pa rin. Pero yung mga panatiko na yan sa Duterte, ah, hindi na yan sasapat para maipanalo pa si Sara sa 2028. Mananalo lang si Sara kung maraming kalaban, maghahati-hati. Kaya actually lahat naman nagsasabi, halimbawa ang kampo ng Marcos, si John Vic Rimulya sa interview sa kanya, ang sabi ni John Vic Rimulya, kailangang one-on-one ang laban. Ganun din naman ang oposisyon. Si dating Secretary Ronald Llamas, lagi niya namang sinasabi, dapat ang oposisyon, si Leni man yan, si Risa man yan, or si Bam, makuha ang suporta ng mga pro-Marcos. Kasi kung oposisyon lang, hindi kakayanin. Lalo na kung mag-field ang oposisyon ng kandidato, halimbawa si Leni, si Bam o si Risa, tapos mag-field din ang kampo ng Marcos, kung hindi si Gibo, si Rimulya or si Vince Dizon, yun ang mga lumalabas na pangalan ngayon. Kapag ginawa yan, dyan mananalo si Sara. Pero kung yung Duterte lang na sinasabi ni Kitty Duterte na malakas pa rin si Sara, siya pa rin ang pinakamalakas, kung kung maraming laban. Kung maraming laban, maraming kalaban. Pero kung lang, Duterte versus iba pa, hindi. 'Pag nagkaisa yung bilang ng mamamayang Pilipino ngayon na kontra sa Duterte, mas marami na. Mas marami na. Hindi yan tulad noon na malakas talaga si Digong. Malakas talaga si Digong noon. Pero ngayon, hindi na gano'n kalakas. Kahit sa mga OFWs, malakas pa rin ang suporta ni Sara, totoo yan, sa mga OFWs, pero hindi na kasing lakas noon. Malakas pa rin ang Duterte, may lakas pa rin sila, may puwersa, pero hindi na kasing lakas noon. Magiging malakas lang yung si Sara Duterte sa 28 kung hindi magkaisa ang kampo ng Marcos, ang kampo ng oposisyon. Dapat lahat ng anti-Duterte magkaisa. Yun yung yan yung diyan, yan naman talaga yung dapat. Pero kung yung sinasabi ni Kitty Duterte na napakalakas daw ng kanyang ate, kaya daw pinag-iinitan si Sara dahil ito raw yung threat, hindi na, hindi na, hindi na yan tulad ng dati. Dahil nakuha daw ni Sara ang ng tao. Hindi, ang nakuha ni Sara, ang nakuha nila, yung panatiko sa kanila, yung diehard Duterte. Pero yung mamamayan, hindi na. Wala nang tiwala ang taong bayan. Nakita na rin yung ginawa ng mga Duterte na yung mga patay, yung mga tiwalian. Mas marami na ang taong namulat. Bagamat totoo rin, may malaki pa ring bilang ng mga taong napapaniwala, nabubudol ng mga Duterte. Yun ang totoo.
Kaya itong si Kitty Duterte, ano rin 'to, eh, sobrang bilib sa ate niya. Akala nila na parang walang ang ano kasi, parang tingin nila walang posibilidad na matalo ang Duterte. Hindi ano 'yun, malakas ang Duterte kasi sa mga puwersa mayroon pa rin silang panatiko. Pero hindi na yan katulad nung dati na halimbawa nung elections ng 2019, nung elections noon ng midterm elections, yung talo yung Otso Diretso, halos lahat talagang nanalo kay Duterte. At noon talaga 'pag sinabi mong in-endorse ni Duterte malakas, o yun ang kalakasan nila, 2016 to 2019. Pero nung ano na, nung matapos na ang Duterte, lalo na nung lumabas na yung mga Pharmaly na yan, lalo na yung mga patayan. Kaya nga sa mga survey naman ngayon, karamihan ng Pilipino suportado na nandun si Duterte sa ICC para mapanagot ito. Yun, sa survey yan. At sa survey din, bumababa ang survey rating ni Sara Duterte, ang performance rating, ang trust rating niya bumababa. Hindi tulad nung dati. Kaya ano ito, hindi totoo yung sinasabi ni Kitty Duterte na napakalakas ng kanyang ate Sara. Kasi ito daw yung mahal ng tao. Mahal ng mga pro Duterte, yung mga panatiko, yung mga DDS. Pero sa sambayan ng Pilipino, hindi na. Hindi na. Kapag inano natin yung mga pro Marcos, marami yan. Ang mga supporters ng Robredo, ni Leni, ang mga DDS, kakamping, mas marami yan. Marami pa diyang undecided. Yang undecided na yan, hindi yan magsasara. Hindi lang yan nakakaisip kung sino nga ba talaga ang kandidato laban kay Sara. Kasi wala pa namang lumilitaw. Si Sara pa lang yung talagang lumilitaw na posibleng lumaban sa 2028 eh. Pero kung sino ang lalaban sa kanya, wala pa naman eh. Oh. May mga pangalan lang na pinufloat. Pero pag lumabas na yung pangalan na yan, kasi ano pa, nagkaisa ang lahat dyan sa kandidato na yan na laban kay Sara, lalakas yan. Kaya ano yun, yung sinasabi na yan ni Kitty Duterte na napakalakas ng kanyang kapatid, dahil ito daw ay mahal ng tao. Ano yan? Sa mga panatikong Duterte, oo. Pero sa sambayan ng Pilipino, sa mamayang Pilipino, hindi. Ito, pag-usapan natin si Congressman Leandro Libeste. Leandro Ligarda Libeste. Maraming nagtatanong, "Attorney, kumusta ba yan si Libeste?" Sa totoo, questionably itong si Libeste. Okay sana dahil anti-corruption siya. Okay sana. Kaya lang ang nakakalungkot sa kanya, DDS Duterte. Halimbawa, nung sinabi ng kanyang ina, si Senadora Loren Legarda na iimbestigahan yung Dolomite, sinama niya si Loren Legarda doon sa Dolomite. Nag-post siya, sabi niya, kumbinsido na si Senadora Loren Legarda na maganda ang nagawa ng Dolomite. Tapos ngayon, ini-expose niya yung mga anomalya ng administrasyon ni Marcos. Pero hindi niya ini-expose yung anomalya ng Duterte. Sabagay, napakalaki rin kasi ng tinatanaw niyang utang na loob sa Duterte. Yung kanyang negosyo, yung sa solar, nabigyan siya ng franchise noon panahon ni Duterte. Panahon ni Duterte, linakad ng kanyang ina na si Loren Legarda yun. Mahirap mabigyan ng prangkesa. Lalo pat ganon, kalaking negosyo niya. Yung solar na franchise. Ano yan? Kaya ngayon, okay sana yan, yung ini-expose niya yung mga na yan, yung di umano'y file ni Cabral. Pero tama naman yung obserbasyon. Bakit ngayon niya lang linalabas? Bakit nung buhay pa si Cabral, hindi niya yan linabas? Ay di sana pagkalabas niya sana niyan, mabe-verify kay Cabral kung totoo nga yan. Mas matibay sana. Mas matibay. Bakit ngayon lang? Anyway, yan, totoo naman yung mga sinasabi niya, yung mga insertions ng mga kongresista, mga senador, mga officials ng executive. Totoo naman yun. Kaya lang, ang malaki ng tanong ngayon, bakit ngayon lang? Parang
Sinakayan niya yung pagkamatay ni Cabral, ginawang controversial masyado yung tinatawag na Cabral Files, Cabral List, oh. Pero mas maano sana yan, kapanipaniwala kung linabas niya yan noon. O magkausap naman pala sila ni Cabral. O di kinumbinsi niya na lang si Cabral na mag-state witness. Pagkatapos nag-press con si Cabral, linabas niya yan, siya ang tumulong. Yun, medyo kapanip. At saka, lahat dapat ilabas, hindi lang yung panahon ni Marcos. Pati panahon ni Duterte. Yan yung problema dito kay Cabral, kay ano kay Leandro Libeste. Parang katulad din ni Kung Miao. Oh, anti-corruption din sana pero problema mga die-hard Duterte. eh, parang Marcoleta, anti-corruption. Pero yung corruption ng Marcos, yung corruption ng Duterte, hindi, pinagtatakpan nila. Yan yung problema sa mga yan. Ah, Kaya sayang. Dapat sana dahil kabataan, oh, dapat lahat ng sangkot managot. Parang problema sa kanila, ang pinapanagot lang nila, yung mga alyado ng Marcos. Yung alyado ng Duterte, hindi. Kaya mas magagaling na mga leader ng kabataan, sila congresswoman Rinico ng Kabataan Party List. Yan yun. Hmm? Sila Sara Ilago ng Gabriela Williams Party. Yan yung mga kabataan na yun talaga, Marcos man yan o Duterte, pareho, mga alyado man yan ng Marcos, alyado ng Duterte, pareho dapat managot. Pero ito kasing dalawang ito, si Kung Miao, saka itong sila Leandro Libeste, hindi consistent yung pagiging anti-corruption. Mayroong mga pinoprotektahan na alyadong politiko. Yun ang pero okay sana dahil anti-corruption nga. Kaya lang may pinagtatakpan. Yun ang problema. Yun ang problema. Kaya yung mga nagtatanong, Attorney, kumusta ba yan si Libeste? Medyo questionable. Questionable. Tapos tinaon pa ngayong December 24, ha? Saka inilabas yung listahan ng mga proponents ng mga insertions. Sana linabas niya yan noon pa na ang atensyon ng tao nakafocus doon. At saka buhay pa sana si dating Yuse Cabral. At binanggit niya yung kanyang ina, si Loren Legarda. Sabi niya pati nga yung mother ko mayroon ding insertion. Pero maliit lang yung insertion niya. Nung tinanong ni Tonying Taberna, ah, ah, magkano po ba? Linabas ni Tonying Taberna yung lista. 1 billion ang insertion ni Loren Legarda. Maliit ba yung 1 billion? Maliit ba yung 1 billion? Kaya medyo rin to sayang sayang. Um, hindi consistent. Hindi consistent yung pagiging para sa maayos na pamamahala, gobyerno. Hmm? Pro good governance, yung kanyang advokasya, anti-corruption. Ang problema, pro Duterte, pro Sara pa. Kaya, pagdating na sa Duterte, wala siyang nakikitang anomalya. Yun ang sumisira sa integrity. Kaya pagdating sa integrity, credibility ni Libeste, questionable. Questionable. Anyway, so yan, mga kabunyog, mga kabayan, magandang araw sa inyo lahat.